sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Lito Jimenez, alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Denyo Macalma. Ako naman, Thea Petro Carpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, 10 ng buwan ng Setyembre. Sabayang arraignment ng mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy sa Quezon City Regional Trial Court at Pasig City RTC. Pinaplansya na ng PNP at Department of Justice. Pastor Kibuloy mananatili sa PNP Custodial Center kahit may utos ang korte na siya'y ilipat. Pastor Apollo Kibuloy pa rin. Tiniyak na mananagot sa kanyang makasalanan ayon kay Senator Risa Hontiveros. Vice President Sara Duterte no-show sa budget hearing ng Kamara. Mga kongresista nag-away-away sa pagdinig ng higit 2 bilyong pisong OVP budget. Cassandra Leong at 50 iba pang sangkot sa illegal POGO operations. Inasona ng PNP, CIDG at PAOCC. Dismissed Mayor Alice Guo tatambakan ng mga ebidensya ng Senado patunay na sangkot sa illegal POGO at sa paglabas sa Pilipinas. 1,000 kabahayan nasunog naman sa Bacoor, Cavite. Isa ang patay, isa ang sugatan. Higit 1 milyong litrong tumagas na langis na kolekta ng Philippine Coast Guard sa karagatan ng Bataan. Canlaon Volcano sa Negros Island nag-aalburuto. Mga residente sa loob ng 4-kilometer danger zone pinalilikas na. LPA sa labas ng Pilipinas, isa ng ganap na bagyo, bantay sarado ng Pag-asa. Wow. Bagyo na? Siya na si Bagyong Ferdy. At sa detalye na ating mga balita, inaayos na ng Philippine National Police at ng Department of Justice kung paano gagawin ang sabayang arraignment sa iba't ibang kasong kinakarap ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Gina Fajardo, alam ba yung mga picture natin? Ayan yung Naka-orange lakay. Orange, saka yung mugshot. May mugshot sila. May mugshot ayan, oh. Ayan ang mugshot nila. Oh, ayan. Huwag na i-blurred yung mukha. Ba't i-blurred hindi naka-blurred yan kay Secretary Abalos na page lakay. Ayan nga para makita. Ayan, oh. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Gina Fajardo, ito ang agenda ng pulo ng Department of Justice at PNP. Kaugnay sa schedule ng mga arraignment sa bayang pagbasa ng demanda ng religious leaders sa Quezon City at Pasig City Regional Trial Courts. Magugunitang ang DOJ ang may hawak ng kaso, kaya ang prosecutor ang gagawa ng motion o manifestation sa scheduling. Kabilang na kung papayagan itong gawin sa pamagitan ng teleconferencing.
Samantala, dumistansya si Colonel Fajardo sa pahayag ni Secretary Boying Remulla na inasa nito ang hirit na extradition ng Amerika kung saan may kinakarap ding kaso si Pastor Kibuloy. Narito si Colonel Fajardo ng PNP. I don't want to comment doon po sa mga sinabi po ng DOJ with respect po sa extradition. Like I said earlier po, sir, na lahat po ng proseso, motion man, manifestation po, it has to emanate from the DOJ kasi sila po yung may hawak ng kaso. Ano man po yung ilalabas po na order po ng korte, kung ano man po yung magiging usapan po ng DOJ and PNP, we will provide all the necessary assistance po sa DOJ. Samantala, ipinag-utos ng korte na ilipat si Pastor Apollo Kibuloy at 4 na kapwa akusado sa Quezon City Jail mula sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Sa kautusan na nilagdaan ni Quezon City Regional Trial Court Branch 106 Presiding Judge Noel Parel, inatasan ng Philippine National Police Headquarters Support Service na ilipat sina Kibuloy at Crescente Canada sa New Quezon City Jail sa Payatas Road. Habang ang 3 babae na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada at Sylvia Semanes ay pinalilipat sa Quezon City Jail Female Dormitory sa Camp Karingal. Ang 5 ay agad umanong ililipat kapag natanggap ang utos ng korte. Nasa kustodiya ng PNP ang mga akusado kasunod ng pagkakaaresto noong September 8 sa Davao City. Paano kaya ililigtas ni Lord ang anointed son of God? Ano? Ha? Natanong lakay, mapapa-stop daw ba niya? Ayan, o nga, ang paglilitis sa kanya. Yes. Samantala, mananatili sa kustodiya ng Philippine National Police si Pastor Apollo Kibuloy. Ito ay sa kabila ng utos ng Quezon City Regional Trial Court. Nadalhin na sa New Quezon City Jail ang nasabing religious leader. Paliwanag ni Colonel Gina Fajardo ng Campo Crame, naglalabas ng order ang korte sa Pasig na mananatili sina Kibuloy at 4 pang maakusado sa Custodial Center sa Campo Crame. Nakapagpiyansa na si Kibuloy at ang 4 na kapwa-akusado sa kaso nito sa Quezon City RTC, pero hindi pa rin siya makakalabas, makalaya dahil non-available naman ang kanilang kasong nakasampa sa Pasig RTC. Sa press con ng PNP Headquarters, sinabi ni Colonel Fajardo na nagipag-ugnayan na ang CIDG sa Quezon City RTC tungkol sa nasabing desisyon. Sinabi ng opisyal na masyadong delikado kung ibibiyahe pa palabas si Kibuloy na una na nga nagpahayag ng kagustuhang makaalis sa detensyon ng PNP at nag-request na ilipat sa kustodiya ng Armed Forces of the Philippines. Samantala, kontra naman ang Department of National Defense na ilipat ang kustodiya ni Apollo Kibuloy sa Armed Forces of the Philippines mula sa PNP Custodial Facility. Ayon kay DND spokesperson Director Arsenio Andolong, hindi ang AFP ang tamang ahensya para magkanlong ng mga akusado. Kaugnay nito, tiniyak ng PNP na hindi dapat mangamba si Kibuloy sa kanyang seguridad. Una rito, sinabi ng legal counsel ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torreon na naghain sila ng motion para ilipat ang pastor sa AFP kung hindi naman ay house arrest. Oras sa ganap na alas 4:16. Mananagot siya. Ito ang tiniyak naman ni Senator Rizan Tiberos sa pagkakaresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa panayam ng damdaming bayan ng DZRH, sinabi ng chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na itatak na nila sa lalong madaling panahon ang pagdinig sa Senado sa mga kaso laban kay Pastor Kibuloy. Anya, Kibuloy cannot outrun the law. At patunay dito ang pagkakahuli sa kanya ng matauhan ng gobyerno at ang nakatagdang pagharap nito sa Senado. Narito si Senator Riza Hontiveros. Itatakda namin hanggat maaga ang pagdinig sa kanya kasi lakay mananagot siya, no? Apollo Kibuloy cannot outrun the law.
napatunayan yan kasi siya'y nasa kamay na ng gobyerno ngayon at haharap na sa Senado, and he will not further delay justice. Sa iba pang balita, kinasuhan na ng PNP-CIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK si Cassandra Leong at iba pang sangkot sa illegal pogo sa Porac, Pampanga. Bukod kay Ong, kasama din sa mga inireklamo ng PNP-CIDG at PAOK ng qualified trafficking sina Ronaldin Baterna at 50 iba pa na kinabibilangan ng mga foreign national at Filipino na siyang may mga kinalaman sa illegal na gawain sa Lucky South 99. Sa reklamong inihain sa Department of Justice, inakusahan ang mga ito ng paglabag sa Republic Act 9208 na inamyendahan ng RA 10364 na inamyendahan pa ng RA 11862. Ayon kay PAOK spokesperson Winston Casio, mas lalong tumibay ang paghahain nila ng reklamo matapos ang salaysay ng 10 Chinese nationals na naging biktima ng nasabing pogo. Iginiit naman ni Justice Undersecretary Nicholas T. na ito ang unang paghahain ng reklamo laban sa mga individual sa likod ng Lucky South 99 at asahang maghahain pa sila ng ilan pang reklamo sa mga susunod na araw. Tatambakan ng ebidensya ng Committee ni Senator Risa Ontiveros si dismiss sa Bamban Tarlac Mayor Alice Guo upang malaman ang katotohanan. Dekognay ng pagkakasangkot ng controversial na dating mayora sa illegal pogo operation sa Bamban at ang ginawa nitong pagtakas sa bansa. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Senator Risa Ontiveros na dapat magsabi na ng katotohanan si Guo dahil handa naman itong protektahan ng PNP at maging ang Senado bilang resource person. Narito si Senator Ontiveros. Patuloy lang namin siya tatambakan, lakay ng mga ebidensyang kahit halos parang kailangan namin siyang bunutan ng ngipin ay mga ebidensyang nakakalap din namin, bunga ng mga pira-pirasong sagot niya sa amin. At nagko-cross-reference kasi kami sa mga resource persons. Samantala, hindi naniniwala ang mga senador na walang Pilipinong tumulong kay Alice Guo para makatakas ito ng bansa. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, napakahirap paniwalaan na walang Pilipinong nag-facilitate para sila ay makasakay ng yate at barko para makarating ng Malaysia. Matatandaang sa pagdinig ng Senado, iginiit ni Guo na walang Pilipino at wala ring matataas na opisyal na tumulong sa kanila at isang foreign national lamang na babae ang tumulong sa kanilang pagtakas. Sa susunod na pagdinig sa September 17, susuriin anya ng mga senador ang mga inconsistency sa mga testimonya ng magkapatid na Sheila at Alice Guo. Hindi sumipot. No show si Vice President Inday Sara Duterte Carpio sa budget hearing ng Appropriations Committee sa mababang kapulungan kaninang umaga. Ito ang binigay na pagkakataon ng committee kay Vice President Sara upang ipaliwanag sana ang hiniling na pondo ng kanyang opisina para sa 2025. Sa isang sulat na ipinadala ng Vice Presidente sa Kamara, sinabi nito na naisumiti na ng kanyang opisina ang lahat ng mga dokumentong kailangan ng komite para sa budget ng Office of the Vice President. Dahil dito ay pinubayan na lamang ng Vice President Duterte sa komite ang desisyon ukol sa kanilang magiging pondo para sa taong 2025.
Samantala, nagkatensyon ng mag-away-away ang mga mambabatas sa budget hearing kanina ng House Committee on Appropriations ukol sa pondo ng Office of the Vice President. Para sa mga mambabatas, insulto umano sa Kongreso ang ginawa ni Vice President Sara Duterte dahil sa hindi nito pagdalo sa budget hearing ukol sa hirit na 2 bilyong pisong budget sa taong 2025. Tumayo at nagmanifest sa pagdinig sina Congressman Rodante Marcoleta at Davao Congressman Isidro Ungab na dapat pairali ng courtesy sa OVP gaya ng mga naunang tradisyon. Paliwanag naman ni Marikina Representative Stella Kimbo, pinaiiral pa rin ito ng Kamara pero simula pa lang ng pagdinig mismong si Vice President Sara ang tumanggi na hindi sagutin ang mga tanong. Kung naghahanap din daw ng courtesy ang pangalawang Pangulo, bakit wala ni isang opisyal na ipinadala para kumatawan sa kanya sa budget hearing? Narito ang bahagi ng pag-aaway-away ng mga kongresista. Saan po kayo nakakita ng gano'n? This did not happen anytime. Pang-labing pitong taon po na po ito. Alam niyo, Madam Stella, I was already here when the Vice President was Noliti Castro. When the Vice President was Binay. When Vice President... But you were also here in the last hearing. No motion was introduced. Yun na nga, kasi question na kaagad eh. Walang man lang... We can read the records. You did not introduce. So, motion siya ngayon. Away, buti walang suntukan, ano? Tensionado. At kaugnay pa rin sa budget hearing, tinapos na. Tinapos na o terminated na ng House Committee on Appropriations ang pagdinig sa budget ng Office of the Vice President na nagkakahalaga ng 2.037 billion pesos. Nag-addition na ang Committee on Appropriations sa harap ng pag-iwas ng Vice President Sara Duterte Carpio sa pagdalo sa kalawang hearing ng committee ngayong araw. Sa manifestation ni Congressman Jill Bungalon, Vice Chairperson ng Appropriations Committee, sinabi nitong i-terminate na ang budget hearing para sa Office of the Vice President. Ito mano ay sa kondisyon na bawasan ang panukalang budget ng OVP. Ang pondo na sa tingin nila ng komite ay hindi naman kinakailangan. Nato si Congressman Jill Bungalon. I move that we defer the deliberation. I move that we defer the termination of the deliberation of the proposed budget of the Office of the Vice President subject to conditions either number 1, reduce the proposed budget of the Office of the Vice President, and number 2, place the certain funds on hold until further discussions are held. I so move, Madam Chair. Samantala, isa ang patay habang isa ang sugatan sa sunog sa sitio Kanluran, Zapote 3 sa Bacoor, Cavite. Sa report ni RH15 Giselle Rica Fort, mag-aalas 12 ng tanghali nang simulang tupukin ng apoy ang mga bahay sa naturang lugar. Alas 2:20 na ng hapon na makontrol ang sunog na naitaas pa hanggang ikalawang alarma. Hindi pa tukoy ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng namatay habang ang isang sugatan na lalaki ay agad na isugod sa ospital. Ayon kay Bacoor Zapote 3 Chairman Ernesto De Rosas, tinatayang nasa 1,000 kabahayan ang nasunog sa sitio Kanluran o katumbas ng 3,000 katao ang nawalan ng bahay. Wow, siya, laki ng sunog, ano ha? Babalikan natin nilang pang detalye na ating mga balita. Nako, Canlaon Volcano sa Negros Island. Nag-aalbruto na naman. Kayong po mga residente sa loob ng 4 km danger zone, sila po ay pina-evacuate na. Samantala yung low pressure area na namataan sa labas ng bansa, isa ng bagyo at kapag pumasok sa Pilipinas, tatawagin sa pangalang bagyong Ferdi. Ferdinand lang, ano?
No? Samantala, isang mag-ina na tinangkang pagnakawan, pinagsasaksak sa leeg. Diyos ko po. Ang detalye po ng balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Doktora Isa Suntay, ganap na alas 4:27. Time. Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:35. Sandali lamang sa mga reports. Standby, Leta Narciso. Ano ang latest sa Malacanang? Standby, Raymond Paas. Ala. Tinabla yung request ni Mayora na executive session. Standby, Manang Milky Rigunan. Standby, Eniel Parosa. Teka muna, batiin ko para sa mga kakilala po ni ating Brenda D. Ayan, para po sa mga taga-Bataan na nakilala kay Brenda D. Ipinapalam sa inyo na birthday po niya ngayon. Ayan. Happy birthday! Ating Brenda D, happy birthday. Aba, binabati ka ni Johan. At si Very Worshipful Attorney Orlando D. Laban tayo dyan. At happy birthday sa ating pamangkin, si Erwin Joshua Jimenez. Binabati ni Noble Bats Eric Jimenez. Aba, ito ba yung reregaluhan mo ng Toyota Vios, Kuyang Eric? Ha? Sarap naman. Alam mo mga brad ko sa Mason Very kung generous. magregalo ayan, pakotse-kotse lang naman. Ayan. At happy birthday din kay Apo Nicolas. Ay, Apo Colas. Nicolas Diego Dator ng Dagupan City. Ba, laba tayong bangos dyan. Binabati ni Colonel Military Attaché to Spain, Kuyang Joseph Dator. At sad news sa mga brethren. Pinapalam sa inyo na si Very Worshipful Arsenio C. ng Bataan Masonic Lads drop his working tools. May your soul rest in peace, Kuyang Arsenio C. At sa detalye natin mabalita, kahilingan ng kampo ni Alice Guo na executive session ang hearing ng Senate Committee on Women. Tinabla ng mga senador. Aris number 28, Raymond at Paas. Bakit? Ba't tinabla Raymond? Raymond? Apay? Mayor, tablado sa Senate Committee on Women and Children ang kapila ng mga abogado, yung dating Bamban, Tarlac Mayor Alice Go o Go Huaping na magsagawa ng executive session ng komite upang ilahad ang lahat ng nalalaman tungkol sa kanyang pagtakas at ganoon din sa operasyon ng Pogo sa Bamban, Tarlac. Ayon kay Senator Risa Ontiveros na siya chairperson ng komite, wala siyang nakikitang batayan para magsabi ng totoo, mahalaga at kapani-paniwalang informasyon siguro kapag nagsagawa ng executive session para sa senador kung sa simple plot ang aba si Go Huaping na isang Chinese national ay hindi asahan pa sa kanya dahil kahit pa maging closed door ang kanilang pagdinig dahil sa nangyari ay harap-harapan ang ginawa nitong panginsulto sa mga senador. Para naman kay Senador Jinggoy Estrada, siyang Senate Pro Tempore, karapatan ng publiko na malaman kung ano ang mga ilalahad ni Alice Go. Masisira ang prinsipyo ng transparency sa isang executive session at baka sila ay pagdudahan ng publiko. Narito si Senador Jinggoy Estrada. Karapatan ng publiko na malaman ang mga kawatan sa gobyerno na kasangkot niya at ng mga kasama niya para takasan ang isinasagawang investigasyon sa kanila. Allowing an executive session could undermine the principle of transparency and public accountability in Senate investigations and could foster perceptions of secrecy, worse, erode public trust in the process. Si Senate Pro Tempore
Jingoy Estrada. Ito si RH28 Raymond Raymond. para sa DZRH. So, yes, sir. Kailan harap ulit sa Senado si Mayora Alice Guo? Meron silang schedule sa araw muli ng Martes, Mayor. Martes ulit. Ayan. Si Pastor Cabuloy, kailan? Wala pa wala pa yung schedule. Mayor, dahil mukhang unahin muna itong kay Mayor Alice dahil parehong committee yun, Mayor. Senate Committee on Women din. Ni Senator Rizal Tiberos itong kay Pastor Apollo Kibuloy. Si Congressman Arnie Tebes? Hindi ko alam kay Senator Bato, Mayor, dahil sa committee ni ano yun eh. Hindi na. Senator Bato yung committee yung nag-imbestiga naman doon sa nangyaring patayan sa Negros. Si Jill Bantag? Naghahalo kay Ube Kalakay, ha? Hindi ata sinakop ng FBI yun eh, Mayor. Ganun ba? Ayan. Ng resolution. Bahala na ang mga taga-BJMP. Ayan. Okay, maraming salamat Raymond mula sa Senado. Banggitin ko rin yung Mayor at Ms. Tia na kanina ay bagamat sumalang sa medyo matagal-tagal, ilang oras din na ina-endorse na yung budget ng Department of Education na incidentally ang kalihim ay si Secretary Sani Angara ay siyang dati ang chairman ng Senate Committee on Finance. Kaya na-endorso ang kanilang budget sa plenary matapos siyang may depensa ito sa harap ng kanyang mga kasamahan dati dito sa Senado. Akala ko approve without thinking. Hindi naman, in fairness naman, Mayor, mga kasamahan niya nga dati sila ang mga nagtanong eh. Kaya may mga policy questions sa Mayor, lalong-lalong na follow-up doon sa mga naunang nabulgar doon sa Kamara de Representantes sa pagpapalakad ng Department of Education. O nga, ano kaya ang standing Secretary Sani Angara? Berry, ha? Kaugnay sa social media, alam mo, ang latest ngayon, ha? Mainit na pinag-usapan sa Australia, yung Prime Minister ng Australia, Raymond. Aba, ipagbabawal ang social media sa mga bata. Maganda yan. Ayan. Okay yan. Ewan ko dahil nauna ditong ang isa sa mga naunang nagwangkain ng pagbawal sa cellphone naman sa mga classroom si Senator Sherwin Gatchalian. Bawal para sa kanya ito, pero ewan ko kung anong mangyayari sa rekomendasyon na yan na Mayor. Okay, abangan natin. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH28 Raymond Atas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala, paggastos sa 2022 Intel at confidential funds ng Office of the Vice President, dinaig pa ang Napoles Fund. Idetalye mo, RH12 Milky Reganan, Manang Milky. Kaya't lakay sagutin na lamang ni Vice President Sara Duterte ang mga issue na merong kinalaman sa budget ng kanyang tanggapan, salit na irihis ang issue. Apela ito ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co matapos maglabas ng panibagong video si Vice President Sara Duterte kung saan patutsada rito na dalawa lamang umano sa Kongreso ang nagkokontrol ng budget. Sabi ni Co, nagpalabas ng video si VP Sara at binuweltahan ng mga leader ng Kongreso pero wala siyang panahon para dumalo sa Kamara para sa budget hearing kanina ng kanyang tanggapan. Dagdag pa ni Co, dagdag pa ng OVP ang kontrobersyal na Napoles Fund na ginamit ng 60 days kumpara naman sa 125 million pesos noong 2022 na ginastos sa loob ng 11 araw at nakumpirma base sa report ng Commission on Audit o COA. Narito si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. COA at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Talo pa po dito ang pondo ng Napoles Fund na gamit ng 60 days. Ito po, 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na pang gagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman
ang kahit pisong sintimo na dapat natin bantayan. Samantala nakayateya deferred uli ang 2025 budget ng OVP kapag naisumite na sa plenaryo. Pag-uusapan ang dalawang kondisyon. Babawasan ba ang budget ng OVP o i-hold ang ilang pondo o budget hanggang magkaroon na ng linaw. Ako si Mildred. So, Manang Milky, yes, so hindi pa approve yung 2.03 billion na pinag-usapan kanina na budget? Hindi lakay, nagtalo-talo pa nga yung mga mambabatas. Tumayo si Congressman Marcoleta, si Isidro Ungab, at Queneson yung proceedings ng Kamara at ng House Committee on Appropriations. Nabigyan naman daw ng due courtesy si VP Sara. Pero ang sagot naman ni Congresswoman Stella Kimbo na siyang Senior Vice Chair ng House Committee on Appropriations, binigyan na siya ng pagkakataon nung nakaraang hearing at ngayon din binigyan siya ng pagkakataon, ikalawang pagkakataon, pero sinayang yung pagkakataon na makapunta siya dito sa budget hearing. Ang mga humarap lamang kanina lakay at kaya, mga opisyal ng COA at ng DBM. Kaya ang sabi ay sasamantalahin na lamang yung pagkakataon habang naririto yung mga opisyal ng COA at ng DBM. Pero ang budget ng OVP ay mukhang malalagay sa alanganin lakay pagdating na sa plenaryo. Di naman hantong sa piso budget. Baka naman hindi, pero magkakaroon siguro ng malaking bawas sa panukalang budget ng OVP sa 2025. Kasi yung rekomendasyon nila ay i-slash yung ilang portion ng budget at yung ilan na nakalaan sa mga proyekto ng Office of the Vice President ay ilipat na lamang daw sa ilang ahensya ng gobyerno. Nabanggit kanina lakay at kaya ang Department of Social Welfare and Development. So mapag-uusapan yan pagdating sa plenaryo at maisalang na ang budget ng Office of the Vice President. Maraming salamat, Manang Milky. Ako si Neil Greguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalikan natin ilang pang detalye na ating mga balita. Standby, Leta Narciso. Ano bang dinonate ng Pangulong Marcos? Malaki ba? Sa Philippine Heart Center, abay dapat lang Lung Center at National Kidney Institute. Standby, Edniel Parosa. Astig talaga si Secretary Gibo Teodoro. Ayan. Kinontra na kaagad ang kahilingan na ilipat sa Campo Aguinaldo si Pastor Kibuloy. Oras, Misteya. Alas 4:47. Ang Ronnie Sonyo ng Cabuyao City Masonic Lodge. Abay, ingat sa biyahe ko yan lalo kasama yung mga pamangkin natin dyan. Sa mga kids. Sa detalye pa rin na ating mga balita. Pangulong Bongbong Marcos nag-donate ng 520 million pesos sa Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines at National Kidney and Transplant Institute. Nakirmat talaga ang Presidente Miss Let. Dapat ginawang mahigit 1 bilyon each sa mamahal na mga gamit ngayon sa ospital, Miss Thea. Totoo naman. Pero mainam na rin sa wala. Wala ba silang ambulance ang binigay dyan? Aris number 14, Leta Narciso, please come in. Miss Let. Lakay Mistea, nagbigay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng donasyong 200 milyong piso sa Philippine Heart Center, higit 185 million pesos sa Lung Center of the Philippines at higit 134 million pesos sa National Kidney and Transplant Institute. Kasabay ito ng pagbubukas ng bagong Urgent Care and Ambulatory Service o Bukas Center. Ang Bukas Center ay isang primary health hub na nag-aalok ng outpatient consultations, laboratory tests, minor surgeries at emergency care. Target ng DOH na pagbukas ng 28 bukas center sa buong bansa hanggang 2028. Ito para daw mapagsilbihan ang 28 milyong mga Pilipino na nangangailangan ng dekalidad at accessible na health services. Ang donasyon mula sa Office of the President ay pambili ng kinakailangang mga kagamitan para mapaganda ang serbisyong medikal sa mga pasyente. Samantala, idineklara ni Pangulong Marcos na special non-working day bukas, September 11 sa Ilocos Norte. Berte nga pala ni Apo Perdi. Ayan, Apo Perdi Senior. Oo. Oo,
ayan, 107th, ayan, na kaarawan ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kaya bukas ay nasa Ilocos Norte si Presidente Lakay. Meron siyang mga aktibidad sa Batak, sa Paway, at sa Lawag. Yon. Sa Ilocos Norte lang, ba't hindi kasama ang Ilocos Sur? Ilocos Norte Lakay. Ilocos Yung Norte Solid lang. North, ayan, La Union, ayan, Pangasinan, ayan. Region 1. Ilocos Norte lang. Lakay, Marcos Day daw bukas. Anong celebration? Magpapain ba ng empanada? Ayan, bagnet. Ayan, ano ba masarap dyan? Dinardaraan. Dinardaraan. Igado. Igado, dinengdeng. Mamimigay lang kayo ng mga ambulansya, mga ayuda, at iba pang mga tulong. Ayan, sana wag ka... Hintay mo lakay para sa Ilocos. Ayan, sana wag kakalimutan na Apo Bonget, ang pinili Ilocos Norte, Apo, ikamot ambulansya. Ambulansya. Oo, ayan. Kapag ganyan naman lakay, halimbawa ginanap doon sa isang lugar, halimbawa sa Lawag ginanap, kadalasan yung ibang mga bayan din doon ay nandoon pumupunta sa event ngayon. Siyempre, lahat ng mga mayors doon, imbitado. Oo, ayan. Bukas, ang kanyang tatay sa Biyernes ay si Presidente naman may birthday. Pero kanina lakay, kinantahan na si Presidente doon sa Philippine Oo nga pala, magkasunod sila. 13 siya, di ba? Oo, 11 at 13. Oo, lakay, oo. Mapantay yung makipunsyon. Kaya kanina kinantahan na siya ng mga batang may cancer doon sa Philippine Children's Medical Center at may pa-cake naman at kinantahan rin siya doon sa may heart center, lakay. Talaga? Ang awitin namin ng mga Ilocano na happy birthday, ganito, Miss Let. Yan ang Ilocano version ng happy birthday. Bakit lakay, mellow? Pwede rin fast yan. Pero iyan talaga ang niyan. Original. Original. Ayan. OG. Okay, maraming salamat Miss Let. So, mahiki birthday ka rin bukas sa Lawag. Iwan kami lakay sa Malacanang. Ganun ba? Baka may ibang handa sa Malacanang. Sige, baka magpamiki na lang dyan. Ayan, long life. Okay. Presidente ng Ilocos Empanada. Yan. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ibig sabihin niya na may corona, na ipuputong sa ulo, ganyan. Corona na gawa sa flowers? Cadena de Amor. Ayan, ganun yan na Miss Thea, ha? Hindi kasi laking Ilocos, hindi mo naranasan yan. Hindi ko na-experience yan din yan. Tapos pagkatapos ng awitin yan, may bigas na parang kasal? Parang kasal, semi. Happy birthday din. Good afternoon kay Carmi Martin. Ayan. Carmi Martin Merino Cabanela. Binabati ni paring Romel Cabanela. Samantala, isa pang report, Miss Thea. Department of National Defense, formal nang naghain ng pagkontra sa hirit na military custody ni Kibuloy. I-detalye mo RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Miss Thea, formal nang nagsumite ng pagtutol ang kagawaran ng Tanggulang Pambansa sa hirit ni Apollo Kibuloy at mga kapwa nito akusado na mailipat sa kustodiya ng Armed Forces of the Philippines. Pasado alas 3 ngayong hapon, damagain ng Communist Opposition si DND Assistant Secretary Eric T. sa Pasig Regional Trial Court Branch 159. Ito matapos naman ng matanggap ng DND ang abiso mula sa korte kasunod ng urgent motion for the transfer of custody na inihain naman ng kampo ni Kibuloy. Paliwanag ni Asik D. Tanging mga sundalo lamang at mga may kaso sa jurisdiksyon ng General Court Martial ang maaring mapiit sa military detention facilities. Pakinggan natin ang opisyal. Ang mga akusado po sa kasong ito ay hindi po miyembro ng AFP. Yung mga allegation din po laban sa kanila ay hindi po nasasaklaw ng ating mga General Court Martial. Siya ay walay na press briefing sa Campo Aguinaldo kanina. Sinabi ni AFP spokesperson, Colonel Francel Padilla, na inirerespeto ng hanay ang legal remedies na ito ng grupo ni Kibuloy. Pero tumanggi itong magbigay na espekulasyon
So kung bakit ba mas panatag ang loob ng Kingdom of Jesus Christ Leader sa kustodiya ng AFP kaysa sa mga pulis? Ito si Edniel Parrosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Oras sa parang Noel Medina. Alas 4:58. Samantala, isang warehouse naman sa Quezon City sinalakay ng matauhan ng National Bureau of Investigation. Sipag ng matao ni Director Jimmy Santiago, ha? At ang mga taga Department of Trade and Industry. 94 million pesos na halaga ng illegal lead acid batteries nasamsam. Hindi ba ever-ready battery ito, Val? Hindi ba ito motolite? Ha? Val Gonzales, please come in. Val. Iba't ibang brand dito, Mayor, na abot sa halos 74 na milyong pisong halaga ng lead acid batteries ang nasamsam ng pinagsanib na puwersa ng Department of Trade and Industry Task Force Kalasag, National Bureau of Investigation ng Quezon City at Manila City dito sa isang bahay o isang bodega dito sa Barangay Manresa, Quezon City. Ayon kay DTI Assistant Secretary Agaton Teodoro Ubero, mapangandig sa kalusugan ng taong mga nakumpiska dahil hindi ito sumusunod sa sinasaad ng Product Standards Law. Bukod niya sa kawalan ng PS marking sa wala ring import commodity clearance stickers na isa sa requirement ng Bureau of Philippine Standards ng DTI. Aabot sa kabuwang mahigit o kabuwang 21,809 na piraso ng lead acid battery na diskubre sa Quezon City, ang aabot naman sa 614 sa Binondo, Manila. Maliban pa niya ito sa iwalay na operasyon sa Davao Region na nagkakahalaga naman ng 40 milyong piso. Sa kabuuan ay nasa mahigit 130 milyong piso ng iba't ibang brand ang nasamsam ng otoridad sa loob ng ilang araw. Hagian ito ng mas pinalakas na kampanya ng DTI para protektahan ang mga consumer at ipatupad ang batas. Bukod sa mga posibleng kasong karapin na may-ari ng warehouse, napanig naman ng Quezon City LEU ay pinaplano na ang pagpapasara sa nabanggit na warehouse. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Isa ng ganap na bagyo ang isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa Pag-asa, isa ng tropical depression ang LPA na inaasang papasok sa bansa. Nawata ng bagyo sa layong 2,320 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Nako, Eastern Samar ito, Governor Bene Bardone, ha? Taglayin ito ang pinamalas na hangin 45 kilometro bawat oras. Malapit sa gitna at bugso ng hangin na aabot sa 55 kilometers bawat oras. Abay, kailan tayo nakaranas ng pag-ulan, may papasok na naman bagyo. Pero mabagal na kumikilos ang bagyo na pakanluran, hilagang kanluran. At kapag naging ganap na bagyo at pumasok sa PAR, ito tatawaging pangalang Happy Birthday, Ferdi. Naku, makiki-birthday pa yata lakay. Ha? Makiki-birthday pa yata kay Apo Ferdinand Marcos Sr. Baka abutin si Apo Ferdinand Marcos Jr. Yun. Samantala, pinalilikas na ng Canlaon City LGU sa Negros Oriental ang mga residenteng nasa loob ng 4-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Canlaon. Kaugnay ito ng tumaas na seismic activity ng bulkan kung saan nakapagtala ang PHIVOLCS ng 288 volcanic tectonic earthquakes mula lamang kaninang alas 12 ng umaga. Sa kasalukuyan, nananatili pa rin sa alert level 2 ang status ng Bulkang Canlaon pero posible anya itong masundan ng eruptive activity. Bukod dito, sinuspindi na ang klase sa lahat ng paaralan sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone, partikular na sa Barangay Masulong, Barangay Pula, Barangay Malaiba, Barangay Lumapaw at Barangay Linotangan. Samantala, patay ang isang magina matapos pagsasaksakin sa leeg sa Rizal, Laguna. Ayon kay Police Master Sergeant Ronald Valvena ng Rizal Municipal Police Station, ang mabiktima ay nakilalang sina Barangay Konsehal Eduardo Castillo at ang kanyang nanay na si Catalina Castillo.
Batay sa investigasyon, alas 2:30 ng umaga kahapon nang madiskubre ang bangkay ng mag-ina. Kinilala naman ang suspect na si Patricia Pumar, na residente rin sa nasabing barangay sa barangay Paulido sa Rizal. Naunsamin naman ang pagnanakaw na siyang sinisilip na motibo ng suspect. At ito ay ayun, naaresto kaagad matapos positibong tukuyin ng mga saksi sa tulong ng mga CCTV footages. Aba, buti may CCTV sila doon, ano? Samantala, nakakolekta na ng higit 1.3 milyong litro ng langis ang kinontratang salvor ng Philippine Coast Guard mula sa karagatang sakop ng Bataan. Ito'y parte pa rin ang patuloy na paglilinis ng Philippine Coast Guard sa oil spill na lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Sa talaan ng PCG, nakakolekta ang salvor nila na Harbor Star ng 18,226 liters kahapon, September 9. Samantala, magsisimula naman ang siphoning o paghigop sa langis sa lugar kung saan kumalat ang langis mula sa motor tanker Jason Bradley sa pangunguna ng salvor na FES Challenger. Balitang sports, Filipino-born Japanese volleyball player Jaja Santiago hindi pwede maglaro para sa bansang Japan. Hindi katulad ni Yuka Saso, yung Japanese golfer. Kristan Karag, please come in. Kristan. Nakaideo malabo nga makapaglaro si Jaja Santiago para sa Japan sa mga international tournament kahit pa meron na siyang Japanese passport. Ayon kay Philippine National Volleyball Federation President Ramon Tatsuzara, ito'y dahil sa bagong patakaran ng FIVB, ang international governing body ng volleyball. Paliwanag ni Tatsuzara, kahit pa nagbago na ang nationality si Santiago, di niya pwedeng dalhin ang bandila ng Japan sa mga international competition dahil naglaro na siya para sa Pilipinas. Pero pwede pa rin maglaro si Jaja o kilala na bilang Sachi Minowa bilang kasapi ng Philippine team. Pakinggan natin ang parte ng pahayag ni Suzara sa naganap na Philippine Sports Writers Association Forum ngayong araw. I supported her sa FIVB because of this new role. Ang problema, Jaja already played sa national team sa Philippines 3 or 4 times already. So with the new rule last year, she can never play with Japan. Maalala nitong Agosto, inanunsyo ni Jaja na meron na nga siyang Japanese passport at isa na siyang opisyal na Japanese citizen. Noong 2022, inakasalan ni Santiago si Japanese volleyball coach Taka Minowa. Ito si RH53 Kristan Karag, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nag-asawa ng Hapon, kaya siya Japanese citizen na. Ayan. Maraming salamat, Mr. Michael Ismaygay. Ang palitan ng dollar ngayon na Miss Taya, nagsara sa 56 pesos and 38 centavos. Is it stronger than yesterday? Yes, lumakas ngayon dahil kahapon ay 56 pesos and 52 centavos. Ayan. So, lumakas ng 0.7 centavos. Hindi kita malilimutan, hindi kita pababayaan. Nagpapabutay ng pakiramay, Mr. sa isang kaibigan nating doktora na sinundo na po ni Lord. Pinapalam po sa mga kaibigan, kamag-anakan, at siguro sa mga taga Lourdes Hospital na si Dr. Juanita Lee ay sinundo na po ni Lord kaninang umaga. Siya po ay nakatandang kapatid ni Mr. Cesar Linan Toyota Alabang. Ang labi po ni Dr. Juanita Lee ay ibuburol po sa Funeraria Paz sa May Manila Memorial Park dyan sa Sukat Avenue, Parañaque City. Our condolences po sa pamilya Lee, lalo na kina Mr. Cesar Linan Toyota Alabang. Dr. Juanita, ayan, kabiruan natin ito, ha? May your soul rest in peace.
At yan ang kabuuan natin mga balitang talakayan sa ating palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Susunod na mga balansyadong balita, Chairman of the Board, Henry Urat, Miss Kay, Karen Oyong, Filipino citizen. Bye-bye!